Basic transformation, translation, rotation, and scaling. Dito, ipapakita sa atin kung paano mag-transform yung mga object sa mga, sabihin na natin sa mga laro na pwede natin gawin. Kasi minsan yung mga object kailangan din gumalaw sa mga games. Kaya kailangan natin ng transformation at dun na papasok yung mga translation, rotation, scaling, shifting, mga ganon. Para gumalaw ng maayos yung mga object sa isang laro. At yun yung mga tinatawag na transformation. There are different types of transformation, translation, scaling, rotation, at may dalawa pa, reflecting, tapos shearing. Dito lang tayo sa tatlo mag-focus sa translation, scaling, rotation lang. Saka na yung iba. First is translation. It will shift the object from one position to another. To translate a point to coordinate position x and y to another x sub 1 and y sub 1, we add algebraically the translation distance to tx and ty to original coordinates. Dito sa pag-translate, i-add lang natin yung original coordinates sa translation distance. So, itong x sub 1 is equal to x plus tx, tas yung y sub 1 naman is y plus ty. Yan. Itong tx at ty, ito yung tinatawag na shift vector. Ito yung magta-translate sa object or sa shape na gagawin natin. So yung magiging formula natin is ganito. x1 sub 1 and y sub 1 is equal to x and y plus tx and tx and ty. Yan. Kunyari ganito siya sa graph. Ito yung point 1. Ito yung x tapos y. Ito yung x at y, and ito naman yung point nung isa, yung p equals to x sub 1 tapos y sub 1. Ito yung point nya. Ang nandito sa point na yan, dito sa mga yan, ito yung tx at ito yung ty. Yan. Ganyan siya. So, ang formula dyan is P1 is equal to P plus T. Yan. Yan ang magiging formula natin sa translation. So, let's have an example here. Yan. A, dito, halimbawa may A, dito may A 2 and 2, sa B 10 and 2, sa C 5 and 5. Translate the triangle. So ito triangle siya with these two translation 5 and 6. So ganito yan, triangle siya. Ito yung A, B, and
C. Ito yung 2, 2. Ito yung sa B, 10, 2. Sa C, 5, 5. Una, i-ano natin yung formula natin para ma-solve. P1 is equal to P plus T. Pagkatapos nyan, i-simply ano lang natin substitute per point. Kunyari ito, A sub 1, A plus T. Yan. So, dito muna tayo sa point A. So, ang A natin is may 2, 2. Tapos, yung T natin, ito yung T natin. 5 and 6. So, ang lalagay natin dito, 5 and 6. I-add lang natin yung dalawang yan para makuha yung point na dapat kunin. So, 2 plus 5 is 7. And 2 plus 6 is 8. So, yan yung sa A natin. Sa B naman, B is equal to B plus T. Substitute lang din natin. Yan na 10, 2, and 5, 6. Yan. Plus lang natin yan, dalawang yan. Parang ganito lang. 10 plus 5, 15, 8, 8. So, yan yung B natin. B1. Sa C naman natin, ganun din gagawin natin. C plus C is equal to 5, 5 plus yun plus 5, 6. So, meron tayong 10 and 11. Yan. Yan yung C, ito yung B, at ito naman yung A. Pagkatapos nyan, i-graph na natin siya. Yung tatlong yan, yung A at B and C. Say, ganito. Yan. Kunyari, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kunyari, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yan. Sa una, yung point A, 7, 2, 4, 6. So, dito siya. And yung Y niya naman is 8, 2, 4, 6, 8. So, dito siya sa point na to. And then, sa B, 15, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dito, 14, 15 to. And 8. Ito, sa tapat ng 8. Yan. And sa C, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Yung y-axis niya 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, dito siya. Sa tapat ng 10 and 11. So, yan. Nakuha natin yung triangle. Ganyan lang mag-translate ng object sa 2D transformation. Kung napapansin nyo yung object na triangle dito sa kanina, yung original na coordinates natin, nag-move siya upward
andito dapat siya eh. Diyan. Nag-move siya upward, pataas. Kaya ganun. Ganun ang translation. Shifting object to another position. Next is scaling. It is used to alter or to change the size of an object. Dito naman, yung size magbabago. So, isa scaling naman tayo. Yung scaling, there are two scaling factors. Two scaling factors, Sx and xy. Sx, x direction siya. Itong sy naman, y direction. So, ang formula natin dyan is P1 is equal to S times P. Kapag itong scaling factor natin is equal to 1, ang object magiging hindi lalaki, hindi rin liliit, hindi siya magbabago. Kung yung scaling factor naman natin is greater than 1, yung object magiging mas malaki, mag-enlarge siya, enlarge. Tas kung less than 1 naman, automatically magiging maliit siya, reduce size. Let's have an example here. Ito, scale the square. May given tayo dito na A 1 and 1, B 5 1, C 5 5, D 1 5. At yung mga scaling factors natin, meron tayo sa Sx 2, sa Sy 3. At itong graph na to, ito yung original na size yung original na graph size ng square. So mamaya makikita nyo lalaki yan kapag kinompute na natin siya. So dito naman tayo sa pag-compute nyan. Yung formula natin is 0.1 is equal to S times P. So yung una, yung A 1 and 1, computein natin yan, substitute lang natin. Yung S, itong Sx, ito siya, 2 times 1, yung una, yung sa x. 2 times 1 is equal to 2. And doon naman sa y, dito sa y nya is 3, ito 3 sy, 3 times 1 is equal to 3. So nag-iba yung size, naging 2 and 3. Yan siya. Ganon din ang gagawin natin sa B, C, at D. Yan, ulit-ulitin lang natin. Yan, sa B, 5, 1. Multiplyin lang natin mga yan. And dito sa y nya, 3 times 1. 3. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano para mas masundan ninyo. C 5 5 and
2 times 5 is equal to 10. 3 times 5 is equal to 15. So, na-double din yung size natin. 15. Dito sa D naman, tayo. D. 1, 5 is equal to 2 times 1 is equal to 2. And then sa Y naman, Y-axis, 3 times 5 is equal to 15. So, yun din natin is 2 and 15. Pagtapos nyan, i-graph na rin natin parang ganito. Yung nakuha nating value ng points, yan. Tapos, A, B, C, D. Ito pala. Ito. Yan. So, ito na. Mag-plot na tayo ng graph. Kung lumaki ba o lumiit yung size ng square natin. Una, mag-graph muna tayo. Lagyan natin ng 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. Una yung A. 2. Ito, 2 and 3. So, andito siya. Sa B naman, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 and 3. At dito naman sa C, 10 and 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, andito siya sa taas. Taas tong D, 2 and 15. So, dito siya. So, yan. Yan na yung bago nating size ng ating object or yung square natin. Ito yung A, yung B, C, and D. Ipag-kumpara natin, yan, mas lumaki talaga siya. Pag-compare natin siya doon, mas lumaki talaga yung square natin na ginawa nung in-scale natin siya. So, dito naman tayo sa rotation. It is a process of changing the angle of the object. Ito yung pag-change ng angle sa 30 degrees to 60 degrees, ganun. And it can be clockwise or counterclockwise yung paggalaw ng angle. So, dito may example. One triangle is given. A is 2 to 2 and B 8 to 2. C 5 to 5. Oops. Rotate the triangle in 90 degrees. So, ito yung formula natin. P is equal to R times P. Yung isa-substitute lang natin. Pero, itong R, ito yung R natin. Cos 90 degrees and sin 90 degrees. That's negative sin 90 degrees cos 90 degrees. Yan. Ito equal doon sa ang ilalagay natin sa pagsosolve 0 negative 1 negative 1
1, and 0. So, ayan. Compute na natin yung A. A is equal to R. Ito yung R na. 1, negative 1, 0, times sa P, dito sa 2, ay sa A, 2 to 2 is equal to negative 2 to, yan. Sa B naman, sa point B, ganyan din ang gagawin. R is times 2, 8 and 2. Yan yung given natin dyan. Is equal to negative 2, 8. Sa C, ganun din. Negative 1, 0 times yung given natin sa C, 5 is equal to, sagot dyan is negative 5 and 5. Pagkatapos yan, i-graph na natin. Una, i-graph muna natin yung given para makita natin yung pagkakaiba niya. So, this is the graph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. I-plot natin tong A. 2 to 2. 1, 2, 1, 2. So, dito siya. Tas yung B, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Yan. Tapos, yung C, 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5. So, dito siya sa gitna. Yan. Yan yung, ito yung original na triangle natin. Yung ABC, yung ABC na given. Tapos ito naman, ito yung nakuha nating sagot. Ipa-plot naman natin tong tatlong to. Dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Una, yung A, negative 2. Tapos, positive 2. Dito. Tas sa B, negative 2 at 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito yung B. Tas sa C, negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tas 1, 2, 3, 4, 5. So, dito siya. Yan. Ito yung A, B, and C. Yan, pansin nyo, nagbago siya ng, ng angle. Nag-rotate siya ng 90 degrees. Paganyan. That's how you rotate the triangle. Next is advanced transformation. Particularly those involve perspective are used in various fields such as computer graphics, computer vision, architecture, and art to simulate how objects appear from different viewpoints. Also known as perspective transformation, it is used to represent three-dimensional object on two-dimensional plane with the effect of depth and distance. This transformation is commonly used in computer graphics to create realistic scenes. It is often represented using homogeneous coordinates, which allows for efficient computation and representation of transformations such as translation, rotation, scaling, and projection. Example of advanced transformation including
3D computer graphics to render a scene from the viewpoint of a virtual camera. This process involves multiple steps, including projecting 3D points into the 2D image plane, accounting for respective such as foreshortening and depth perception. We can render a realistic 2D image of the 3D scene as seen from the viewpoint of the virtual camera. The resulting image will exhibit perspective effects such as an object appearing smaller as they move farther away from the camera. This process is essential for creating immersive and realistic 3D graphics in video games, virtual reality applications, architectural visualization, and other fields.